ginugulo ba din ako ng ex ko. Yung tipong ako na nga yung nabugbog. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Kinuha yung iPhone 11 ko. Sinira pa yung iPhone 13 ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vlogger. Isang vlogger nga ang pinatumba o pinatay ngayong araw na ito sa kanyang bahay dito sa Caloocan. Siya po si Mima Alicia. Si Mima Alicia ay sinasabing BBM vlogger, pero pwede rin siyang pink lawan. Hindi natin masasabi, pero kung mapapanood ninyo ang kanyang mga video, matitindi ang kanyang mga birada, lalong-lalo na kay BP Sara. At marami pang mga kaalyado nitong si BP Sara. Meron din siyang banat dito kay John Dick Crimolia. Marami pa guys. Noong dati na napapanood ko siya, before pa maging presidente to si BBM, si PBBM, isa siyang DDS kung tutuusin. Napanood ko yung kanyang mga videos noon. Pero since na manalo si BBM, parang nahalata ako na nag-iba siya. Nag-iba siya ng linya. Kaya parang kinikilabutan ako sa mga birada niya guys. Grabe yung mga banat niya. Talagang sabi ko, yung mga pagmumura niya guys, ay grabe. Sabi ko, parang nakakatakot. Kumbaga, napakalakas ng loob niyang. Grabe siyang magmura. Grabe siyang magmura guys. Pero ganun pa man guys, hindi natin masasabi kung sino talaga ang nagpatumba sa kanya, kung anong dahilan bakit siya tinumba. Dahil dito sa kanyang mga huling video, sinasabi niya na ginugulo siya ng kanyang ex. Meron sinasabi na baka sa kanilang buy and sell, baka sa utang. Kasi baka guys, kaya ako sinasabi ito dahil baka isisi na naman ito sa mga DDS. Guys, maraming pagkukunan ng guys. Maraming anggulo ang dapat tingnan. Una, yung kanyang ex. May video pa nga siya dito eh. I-share natin yan mamaya. Meron din siyang post sa kanyang Facebook na sabi niya, pag hindi siya tinigilan, ay ilalabas niya yung scandal video na yun o yung scandal na yun about sa kanyang ex. Maraming sinasabi na baka nagkaunsihan or baka hindi natin masabi, baka sa hanay din niya. Pero kasi ngayon guys, sa investigasyon, maraming dapat ang gulo na dapat tingnan, hindi lang sa iisa. Hindi ko mo anti-Sara siya, anti-Duterte, doon na lang magfo-focus ang mga investigador. Hindi, maraming dapat tingnan. Itong si Mima Alicia, kung mapapanood nyo yung mga video niya, grabe guys, grabe. Tapos yung mga title niya talagang very how did you call this? Parang alam yun, kung ikaw kung panatik ka dun sa taong yun, sa taong kanyang tinitira, mag-iinit ang ulo mo. Pero sa atin naman kasi, dapat ignorin na lang natin, talagang ganun eh. Politika yan eh. Pero sana, huwag naman tayong masyadong, kapag titira tayo sa mga politiko, kung tayo man ay binabayaran, o sarili lang natin yun na kuro-kuro at palagay, dapat huwag naman masyadong below the belt. Kasi bilog ang mundo eh. Bilog ang mundo. Baka mamaya mo, yung iniidolo mo, siya naman yung nasa taas. O, di ba? Dapat yung pagiging
mo, huwag mong aalisin sa pagbablog mo. Mag-stick ka sa issue. Huwag mo kasiraan ng todo yung tao, pati yung kanyang minsan yung puri niya sinisira na eh, grabe. Kung ano nung pinagsasabi niya doon sa ano na minsan, talagang libelous. Libelous guys. Pero hindi ako naniniwala sa kampo yan ng DDS. Kasi si Tatay Digong nga nun, di ba? Okay sa kanya ang kritisismo. Hindi niya yan pinapatulan. Okay lang yan sa kanya. Kahit si Sarah, hindi niya masyadong pinagpapapansin. Kaya sana tingnan yung ibang anggulo at tayo naman mga vloggers guys o yung mga mag-cookmin huwag muna tayong manghusga. Tingnan natin at hayaan natin matapos ang investigasyon sa kasong ito para hindi tayo magkaroon ng maraming kagalit. Kasi kalimitan, syempre, DDS vlogger, may BBM vlogger, may Pinklawan, marami dyan sasakay sa issue, pag-iinitin, hanggang sa magsalpukan. Alam nyo yun? Ngayon, kung hindi tayo matatag, kung hindi tayo malakas ang kontrol sa sarili natin, na huwag nating patubulan yung ating ka-argue, talaga madadala kayo. Kaya kaunting hinahon lang. Huwag tayo makipag-away sa kapwa natin vlogger. Kasi minsan sarili nilang opinion yun eh. Minsan siguro may totoong bayaran. I don't know. Kasi wala naman akong bayad. Okay? Sa mga naulila po ni Mima Alicia, kahit na kami ay magkaiba ng pananaw sa buhay, nakikiramay po ako sa kanyang mga magulang. Alam kong masakit po ang mawala ng mahal sa buhay. Pero wala po tayong magagawa. Ganyan po talaga ang buhay. Ito po kanyang video, bahala na po kayong manood at magbigay po kayo ng reaksyon kung ano po ang inyong magiging reaksyon sa naging kasong ito o sa nangyari po ito kay Mima Alicia. I'm shaking. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipong ako na nga yung nabugbog. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Kinuha yung iPhone 11 ko. Sinira pa yung iPhone 13 ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue. Gumagawa ng dump account para sirain ako. Tapos yung pinakamasakit dito guys, yung scandal video niya na hindi naman ako yung nandoon pero hindi nadawit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos po ako nakipag-iwalay sa kanya. Tapos, okay, sige. Sabi ko, mag-iwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa akin. Ilang beses mong inila yung buhok ko. Ilang beses mo kong pinahiya, tinulang. Hindi ako nagsalita, nanahimik lang ako. Tapos, malaman-laman ko na ang dami mong pinapakalat na fake news sa akin. Tapos, gumagawa ka pa ng sandamakmak na dami account para sirain ako. Hindi mo ko tinitigilan. Tinatanong ko, ano ba yung nagawa ko sa'yo? Ikaw na nga itong may atraso sa akin. Yung magulang mo, hindi pa ako binabayaran sa 325,000 ko. Tapos, hanggang ngayon, hindi ka pa din tumitigil sa kakagawa ng dami account. And alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny, alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny yan. Sobrang sakit. And up to this moment, guys, yung depression ko mas lumayo
lumalala, mas dumadami yung tinitake ko na medicine. Kasi minsan may times na gusto ko na lang kitilin yung buhay ko dahil sa ginawa ng ex ko na dinadamay niya ako sa mga scandalous na video niya na kahit hindi naman ako, hindi ko alam kung ano yung purpose. Tapos meron siyang sinasabi na bayaran daw ako, yung pagkatao ko, pok-pok daw ako. Sobrang dami niya sa akin sinasabi, lahat ng yun pinabayaan ko. Ang gusto ko lang naman yung tahimik na buhay, pero hindi mo sa akin maibigay-bigay. Tapos na tayo, diba? Tapos na tayo. Naiiyak ako kasi tapos na tayo. Ba't hindi mo ba din ako tinitigilan? Ba't hindi ka na lang mag-move forward, diba? Sobrang natama na. Stress na ako. Kasi guys, ayon doon sa kanyang video, ginugulo daw siya ng kanyang ex. Hanggang sa yung kanyang iPhone, yung kanyang telephone, yung cellphone niya, ay kinuha na rin. Baka hindi naging maganda yung kanilang paghiwalay. Hindi natin alam, di ba? So, kasi, bakit tumira sa kanya? Bakit parang galit na galit, di ba? Bakit, ayon sa balita, ay inubos ang laman na bala, di ba? Kasi kung titirahin ka lang, siguro isang putok lang yun. Pero hindi parang galit na galit. Kasi inubos yung laman eh. Di ba? Kung totoong inubos yung laman. So, I don't think na bayaran itong tumira dito. Malamang na may galit o dito.